Magandang araw mga kasiyasat. Today is April 27, 2020. Welcome to our Batakan program. This time, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paksang pang-seguridad. So, dito tayo sa ating talakayan segment. Kung saan pag-uusapan natin ay ang kaayusan ng pagpapahalaga para sa isang security guard, o tinatawag yan sa English na values for mission, okay, in relation to his organization or security detachment kung saan siya nakatalaga. Okay, actually ang paksa natin ngayon, no, ay hindi lang applicable sa industriya ng security, no? Bagkus ito ay applicable sa lahat ng manggagawa, much more in government sector. So, bakit ko nasabi? Okay, batid natin na sa loob ng gobyerno ay talamak ang korupsyon o red tape, no? Sila naman ho yung nagsasabi, no? Yung mga opisyalis mismo ng gobyerno ang nagsasabi kung saan sinasambit nga nila na ang red tape o corruption sa gobyerno ay isa ng kanser na napakahirap gamutin, no? So, maliban doon sa issue ng katiwalian, no? Alam din natin, no, na nakikita natin mismo na ang mga empleyado sa gobyerno ay medyo may diferensya, no, doon sa kanilang paglilingkod, no, kasi kulang sila sa, in particular sabihin natin, kulang sila sa customer service, no? Mahina sila sa customer service, no, which is contrary to the ideal concept na sila dapat ang pinakamahusay at pinakamaayos, no, because they are dealing with their work, no, in the name of public trust and service, no, taong gobyerno sila eh. So dapat sila yung pinakamahusay, no, sa larangan ng customer service, no, pero napapansin nga natin medyo tagilid sila. Okay, so ano ngayon ang relasyon ng ating paksa, no, sa propesyon ng pagkagwardya at sa atin, no, bilang manggagawa? Sama na natin yung mga manggagawa ng gobyerno. Okay? Alam nyo kasi, asat, no, kung lahat ay maayos ang pagpapahalaga sa sarili, organisasyon at propesyon, at dadagdagan ito ng mga karapat-dapat na katangian, ay siyempre magkakaroon ng isang maayos at mahusay na paglilingkod, no, sa ating mga taong pinaglilingkuran, no. In particular, ang mga negatibong issues na yan, no, mga katiwalian sa loob ng trabaho, no, ay siyempre mawawala, no. Batid naman natin kasyasat na hindi lang naman sa gobyerno ang may korupsyon o nangyayari ang korupsyon, no. Even in the corporate world, no, sa mga malalaking company, may mga corruption din diyan. At saka mga ahensya, no, kasi maraming manpower services, no, like sa industriya ng pagkagwardya, di ba? May corruption din diyan, no. Kung matatandaan ninyo, no, yung recent na Green Hills incident, hostage incident, di ba ang rason ng gwardya kung bakit siya ng hostage ay dahil sa katiwalian sa loob ng mall na kanyang pinaglilingkuran at saka sa loob ng agency na kanyang pinagsisilbihan. Diba? So, isa yon sa mga nagiging rason. Okay? So, kasyasat, dito pa lang, sa mga nauna nating nabanggit ay we can now conclude, no, how important, no, ang values for mission sa ating sarili, organisasyon, propesyon, no? At saka sa pang-araw-araw nating gawain.
Okay? Pero bago tayo magpatuloy, nais ko kayong batiin lahat, guys, no? Kasi as of now, ang yumakap sa atin ay nasa 468 na, no? Shout out to all of you guys. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Okay? And especially to Yaya Jill in Macau, Gunggong PHTV, and Liz Bongs, no? Shout out to you, no? Kasi sila yung mga huling nagsabi. Okay? So, going back to the discussion. Ang pagpapahalaga ay isa sa mga pangunahing pundasyon ng ating pagkatao, no? At bilang isang gwardya, no? Sapagkat anuman ang ating kaalaman sa trabaho, kung wala tayong dapat na pagpapahalaga, no? At mga katangiang dapat nating tinataglay, siyempre hindi natin maisasagawan ang ating trabaho ng maayos, no? Kung saan mapupunta lang ito sa kabiguan. Okay? Ipagpalagay natin na binigyan tayo ng patakaran at alituntunin na ating ipapatupad. Okay? Sa tingin nyo ba, kasiyasat, magiging maayos at mahusay ang resulta ng pagpapatupad nyo kung wala kayong tamang o maayos na pagpapahalaga sa iyong sarili? Pagpapahalaga doon sa organisasyon na inyong kinabibilangan, and of course doon sa profession mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kasiyasat. Bilang tagapagpatupad ng patakaran, di po ba mismo ay kailangang bilang nagpapatupad ay ikaw mismo ang taong unang susunod sa mga patakarang iyong pinapatupad? Of course, we are not exempted. Because how we could implement the rules in an efficient and effective manner kung tayo mismo ay hindi makasunod? Di ba? So, kung hindi natin simulan sa ating sarili, hindi natin maipapatupad ang mga patakaran na yan, no? So, in other words, no, lahat ng gawain ay kailangan ang isang maayos na pagpapahalaga. Okay? Anyway, sa ating trabaho o sa lugar ng ating trabaho, kung saan tayo gumagalaw, ay may mga naitatag na pagpapahalaga na kailangang sundin, no? Sundin ng bawat isa sa organisasyon, no? Ito ang nagbubuklod sa atin para magawa natin ang mga trabaho at nagsisilbing batayan ng asal at kilos na dapat nating gawin. Okay? Kaya naman sa lahat ng kasapi ng isang organisasyon ay kailangan lahat tatalima, no? When we say kasapi kasi, no, hindi lang naman yung gwardiya, pati ang security officer, pati ang officers of the agency, yung namumuno sa kliyente, yung security coordinator or security manager, no? All of them, no, are included as players, no? So kailangan lahat, no, ay tatalima sa saloobin at galaw ng organisasyon upang makamit ang misyon, layunin at adhikain. Okay? So, mga kasiyasat, no, para mas maintindihan natin ang ating paksa, meron 5 termino na kailangan nating pag-usapan ang katuturan, no, mga definition of terms. Unahin na natin yung kaayusan ng pagpapahalaga o values formation. Okay? Ang values formation ay nagsimula ito sa ating paglaki, no, bilang isang tao, no? Kung ano yung iminulat ng ating pamilya, mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga tao sa ating pamayanan, no? Kung saan tayo nagsimula at lumaki, no? Dinagdagan ito ng mga taong nakapalibot sa atin sa pamamagitan ng kanilang impluwensya, no? Nung siyempre tayong lumaki na, nag-aral tayo,
nakisalamuhan na tayo sa mga tao, of course, na didevelop yung pagpapahalaga natin dyan. Bagamat dalawang klase kasi ng pagpapahalaga masama at mabuti, no? Okay. So, sa buhay ng isang gwardiya, no, nagsisimula ang pagpapahalaga sa kanyang pag-aaral sa academic institution, no? Kasi pag pasok mo sa isang paaralan, no, kasama naman yan na dinidevelop ang pagpapahalaga ng isang tao. Okay? At bago siya pumasok sa profesyon ng gwardiya, dumaan din siya sa training at naituro din sa kanya doon kung ano yung mga pagpapahalaga na dapat taglayin. Okay, maliban dito, pagpasok niya sa kanyang ahensya at kumpanya na kanyang pinagtatrabahoan, ay may mga pagpapahalaga din doon na kailangan niyang matutunan at sundin, no? So, in other words, no, ang pagpapahalaga ay mulat doon sa pamayan na paglaki mo hanggang sa loob ng iyong trabaho, no? And ang pagpapahalaga ng gwardiya ay mas natututunan sa karanasan, no? Maliban doon sa itinuro sa iyo, mas matututunan mo ito sa pamamagitan ng iyong karanasan. Okay, now, dito tayo sa pangalawa. Ano naman ang pagpapahalaga o values? Okay. Ang pagpapahalaga ay tuntunin kung saan magsisilbing batayan natin sa buhay tungkol sa tamang pag-uugali at pagkilos bilang isang tao o gwardiya. Ito ang mga pangunahing paniniwala na makakatulong sa atin upang tanggapin, piliin ang mali o tamang gawain. Okay. Batay sa praktikal na buhay ng gwardiya, ang pagpapaunlad sa pagpapahalaga ay naihayag sa security handbook o manual. Kasi sa agency kasi may mga security handbook yan. O iba pang written rules, mga nakasulat na patakaran ng ahensya at kumpanya. Ito rin ay naihayag sa mga patakaran batay sa Code of Conduct at 11 General Orders ng Republic Act 5487, no? So actually nandun na lahat. Pag masunod mo ang mga batas o kautusan na yon, ay definitely mapapaunlad ang iyong pagpapahalaga bilang isang gwardiya. Okay? Bagamat ito ay kailangan talagang sanayin, no? Kung saan pagyayamanin ang mga wastong katangian, no? Ito yung pinakahigit sa lahat. No, maliban doon sa mga rules na yan, mga patakaran, kailangan talagang sanayin natin ang katangian mo bilang isang tao. No, ano-ano ba yung mga katangiang dapat taglayin ng isang gwardiya? Actually, napakarami, no? Pero we will discuss it sa mga susunod nating sesyon. Okay? So, ang pangatlo ay etika, o tinatawag naman sa wikang English na ethics. Okay. Ang etika ay ang bihasang kaalaman ng moralidad o kalinisan sa mga kilos at gawain ng isang tao. Minsan tinatawag itong karunungan at kaalaman ng tamang asal at kilos. Again, ang ahensya at kumpanya ay may inilatag na patakaran tungkol sa mga gwardiya habang nasa loob ng kanilang trabaho tungkol sa usaping etika. At maliban sa nasabing patakaran, ito rin ay nakasaad sa Section 1B Tuntunin 10 ng Republic Act 5487. No, alam nyo naman na yon, no, yung tinatawag nating Code of Ethics. Yun, pag nasunod natin yon, masasabi natin na meron tayong mahusay at maayos na ethics bilang isang gwardiya. Okay? So, ang pang-apat ay moralidad, no? Ano naman ang moralidad? Ang moralidad ay isang uri o kalidad ng kabutihan at kasamahan ng gawain ng isang tao.
sa loob ng organisasyon ng kagwardyahan, may mga inilatag ng pamunuan dyan, no? Tungkol sa moralidad, no? Dito tayo o dito gumagalaw yung mga gwardya. Kasi kung walang tuntunin, alam naman natin na ang gwardya ay may kanya-kanyang nakasanayan pagdating sa usaping moralidad, no? Kasi ito ay nakadepende kasi sa mga tradisyon at kultura na kinagisnan ng bawat isa. At syempre, sa impluwensya ng kapaligiran na kasalukuyang ginagalawan. Pero may solusyon nga dito. No, kagaya ng sinabi ko na maaayos ito sa pamamagitan ng pagsunod sa isang patakaran, no? Magkakaroon lang ng isang magaling na opisyal, no, na mangangasiwa sa organisasyon, no? It's a matter of good leadership and personnel management, no, vis-a-vis kung ano man yung pagpapahalaga na yan na nakasulat. Okay? And the last is moral, no? Ang moral ay personal na konsensya ng isang individual o gwardya kung ano ang wasto at mali, no? Sa totoong buhay, no, sa kagwardyahan, no, minsan ang moral ay taliwas sa mga nailatag at naihayag na batas o patakaran. Kasi may mga kumpanya kasing hindi maayos ang patakaran when it comes to the welfare of their employees or guards. Minsan nga sa totoo lang, no, ang kanilang patakaran pa ay labag sa mandato ng labor laws, no, sa Department of Labor and Employment, no. Pero talagang nangyayari yan, no? It has been a practice for so long na talagang hindi nasusunod yung labor laws, no. Actually, nakakaapekto ito sa antas, no, antas ng moral ng gwardya dahil mismo nga sila yung nagiging biktima. At madalas ito rin yung nagiging dahilan para maapektuhan ang kanilang pagpapahalaga, no, na nagiging rason naman kung bakit hindi sila nagtatrabaho ng maayos. No, minsan sila na yung gumagawa ng kalokohan like pagnanakaw and so on and so forth. Dahil dito, mababa ang kanilang moral. Okay? Bagamat ang solusyon dito ay kailangan ang masidhing pag-intindi at pagtanggap sa mga patakaran. Ngayon, kung hindi ito kakayanin ng konsensya at paniniwala, best effort na gawin ng isang gwardya ay kumalas sa organisasyon upang maiwasan ang banggaan at hindi pagkakaunawaan. Okay? Pansamantala kasyasat ay puputulin ko dito ang ating talakayan kasi masyadong mahaba ang ating paksa kaya hahatiin natin ito sa 3 sesyon. Sa mga susunod na talakayan ay ating pag-uusapan ang mga uri ng pagpapahalaga, mga dahilang nakakaapekto sa pagpapahalaga ng gwardya at iba pa. Okay? Before I end my discussion, kindly please like and share this video so others could learn, no, also about the subject matter. Mga ka-59, no? At sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe ay gawin na upang mapanood ang ating karagdagang videos or updates. Pindutin nyo na rin yung tinatawag na notification bell. Okay? So, kasyasat, hanggang sa muli, ito ang iyong lingkod na nagsasabing iwasan ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salute at mabuhay!